But if I show to you certain acknowledgement receipts, which were part of the documents that you said were turned over to the COA ICFAO office, would you be able, pag pinakita sa'yo certain acknowledgement receipts na parte, na nasa part ng tabulation or summary mo, would you be able to identify the same? Yes po. Okay, I'll show you now. And with the kind permission of this honorable court, we have chosen certain acknowledgement receipts to be flashed on the screen, Your Honor, and being shown to the witness. Marked as Exhibit P-1-8-1418 is a certain, what is that? Is a certain Pia Piato Slim. Could you read the date, Madam Witness? Dito po is Can you May 17. please speak louder? Speak to the mic. May 17, 2023, na-receive po ni Pia Piato Slim. Para saan ito, allegedly? For the purchase of information po. Okay. And may signature dyan sa ilalim. Whose signature is this at the bottom? Ito po is signature po ng admin staff namin sa ICFAO. Who is your admin staff in ICFAO? Si Mr. Davin E. Bakay po. David Bakay. Davin E. Bakay. Yeah. And that is his signature, administrative. Ano ang significance nitong sinign ng administrative staff ninyo, ang acknowledgement receipts? Pinapatunayan po nitong certification na ito po yung copy na sinubmit sa amin ng OBP na nasa file po. Pinapatunayan na ang binabasa mo ay kasama sa binigay ng respondent. Yes po, kasama po ito sa binigay sa amin na acknowledgement receipt in response po sa AOM. So yung summary ng acknowledgement receipts for the first quarter and second quarter ng Office of the Vice President consisting of 1,049 separate acknowledgement receipts. Sabihin mo nga sa amin kung meron similar signature ang all other acknowledgement receipts ni Mr. Davin Bakay. Yes po, dun po sa mga acknowledgement receipts na ito is lahat po sinertify ni Mr. Bakay na ito po ay mga kopya ng acknowledgement receipts na sinubmit po sa amin ng OBP. Punta naman tayo sa P-1-8-1483. Pangalan ng... Please read for the record. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt amount of 150,000 pesos for the purchase of information received by Ralph Josh Bacon on June 20, 2023. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Yung susunod na pangalan, mukhang P-1-8-928. Pakibasa for the record. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 50,000 pesos for the purchase of information received by Ann Ong Pauco, date March 20, 2023. Okay, next. P-1-8-1015. Pangalan ni Heart Santiago. Pakibasa. Bumili siya ng supplies. This is to acknowledge receipt of the amount of 250,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Heart Santiago, date Feb 27, 2023. Kanina, Madam Witness, merong Pauco at merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na Bacon, may parang kamag-anak ni Heart. Why did you not verify the names in this
1,049 acknowledgement receipts. Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Ano ibig sabihin nun? I-check po namin kung compliant ba sa joint circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular. Okay, sinabi mo kung proper ba. Ito bang payment of purchase of supplies, proper ba yan sa paggamit ng confidential funds? Yung payment for supplies po, kasama po siya dun sa enumeration kapag payment for supplies na ginamit po sa confidential operations. At sinabi mo earlier, dapat yung mga sinasubmit may kasamang sales invoice at mga kasamang purchase documents. Meron bang kasama? Dito sinubmit ni Ms. Hart. Wala po. Wala. P-1-8-1807, Fiona Villegas. Pakibasa. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. Okay. Nakalagay purchase of medical and food aid. Ito ba ay isang ayon sa pinapayagan na paggamitan ng confidential funds? Base po dito, nakalagay po na it's for the purchase of supplies na naka-open and close po, provision of medical and food aid. P-1-8, 1466. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla, 50,000. Purchase of information. Ang purchase of information ba ay allowable expense? Yes po, under 4.8.1 po, kasama po ang purchase of information. Kung kasama, bakit mo disallow itong purchase of information? Hindi po ito kasama dun sa na-disallow po. Ito. Hindi Okay. po. Balik naman tayo sa P-1-8-1220. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros, please read the amount. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. At again, disallowed ito? Kasama po ito dun sa na-disallow po kasi humingi pa, based on this acknowledgement receipt, we cannot ascertain, hindi ko po ma-ascertain if this is for really nabigay for purchase of medical and food aid, kaya humingi pa po ako ng additional documents. Nabigyan rin itong Jose Jokno Jr. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Binerify mo ba? Can you look at P-1-8-1482? Nagbigay ng information itong Jokno. Kapangalan Jose Jokno Jr. Baka anak ni Congressman. Hindi mo tinanong kanina nung dumaan ka dyan? Hindi po. Hindi. Okay. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Pakibasa for the record. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Bakit? Sorry, go ahead. Open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Diane Maple Lapid on Feb 17, 2023. Bakit naman naka-disallowed itong expense na to? Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghihi po ako ng additional documents po. Meron na naman, not once, but for the second time, Lapid family, John A. Lapid Jr.,
tumanggap ng 350,000 pesos. Can you read for the record? P-1-8, 1735. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 350,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid, received by John A. Lapid Jr., date May 3, 2023. Madam Witness, apart from these selected acknowledgement receipts, the total for the first quarter and the second quarter of the Office of the Vice President are similar acknowledgement receipts for purchase of medical and food aid, pambili daw ng supplies, pangbili ng iba-iba pa. Ano ang masasabi mo sa mga expenses na ito? Nung in-evaluate ko po, kasama po siya dun sa naging findings ko at hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Okay, nung sinabi mo humingi ka ng additional information or documents, nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Kasama po ito dun sa notice of disallowance, and yung notice of disallowance po is within the prescribed period pa po sila para mag-comply. Nag-comply ba sila? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. So despite na binigyan ninyo ng COA, ICFAO, ng opportunity para mag-submit ng additional documents para mapatunayan nila or mag-explain man lang bakit nandiyan ang mga pangalan na yan at bakit walang mga resibo na inattach para pag-liquidate. Nag-submit ba ang Office of the Vice President ng additional documents after this notice of disallowance? Dahil nga po nabanggit ko na naging notice of disallowance po ito, ang remedy po nila is to appeal po sa commission proper, and nandun pa po sila sa period to appeal po sa commission proper. Okay. Ngayon, what other meron pa bang ibang dokumento na sinubmit ang Office of the Vice President na sinama sa response nila? May to support po the payment of rewards, nagsubmit po sila ng certification ni Colonel Raymond Dante Pilachica together with the Protective Intelligence Operations Report. If shown to you, will you be able, kung pakita sa iyo itong document, Exhibit P-1-12-G, isang certification dated April 4, 2024, stipulated document with the defense, Your Honor. Please identify the same. Also being flashed on the screen. Yes po, ito po yung certification na naka-attach sa response ng OBP. Correction, Your Honor, it's not stipulated. What relation does this certification to the one you mentioned? Ito po yung same certification na naka-attach po sa response ng OBP. Ano naman ang significance? Anong significance nitong certification na sinubmit nila? Ito po ay isinabit nila to support po the payment of rewards. Under po kasi sa joint circular, pag may payment of rewards, dapat po subject ito sa 3 conditions. And kasama po yun yung documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities. Nung nag-testify dito si Attorney Wamil, sinabi niya nung tinanong siya ng prosecution, ito ba ay compliant? At ang sagot niya ito ay pro forma. Copy-paste ang sinabi ng prosecution. Kino-confirm mo ba yan na ito ay parang annex? Ito pong certification na to, hindi po to kasama dun sa annexes sa joint circular. Ang sinasabi po niyang certification is yung certification ng accountable officer. Yun po yung kasama sa annexes sa joint circular. Okay. So ano nga ang significance nitong certificate, if you know? Ito po yung sinubmit nila para po
as proof of success of the information gathering and surveillance activities po to support the payment of rewards.